Hello. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga komplikasyon ng insulin resistance. Ano ba yung insulin? Ang insulin ay isang endocrine hormone galing sa beta cells. May kasama siyang sa alpha cells yung glucagon. Sabihin na natin. Ang trabaho ng dalawa ay para sila nagtatransport ng fuel. Para silang peptide hormones. Para silang chemical messenger or what they call this signaling molecule. Yung insulin is anabolic hormone. Ayun ang pinakaiba nila. Itong glucagon is catabolic hormone. Ang ibig sabihin ng anabolic hormone is to build muscle or cells. Ang glucagon is to break down the tissue or fats or glucose, stored glucose. Yun ang pares na trabaho nila. Kunwari, kumain ka, kumain tayo, pag kumain tayo, lahat ng sugar, fats, ang magtatrabaho niyan ay glucagon. Tatransport niya doon sa blood natin. Pagdating sa lahat ng sugar mo, lahat ng fats mo, dadalhin niya sa blood. Pagdating sa blood, through digestive process yan, dadali niya doon. Ang gagawin ng insulin, tatransport niya rin doon sa cells. Pagdating sa cells, i-stimulate niya yung mitochondrial oxidative phosphorylation para ma-release yung insulin mo. Magiging energy, ma-deposit sa mitochondria para lumakas yung muscle mo. Tama? Yun ang normal trabaho nila. Pangalawa, ang glucagon, kung mayroon kang mga triglycerides sa katawan mo, gaya ng taba nito, ganitong taba. Taba sa dito, taba. Yung glucose mo na nakadeposit din dito sa muscle mo, sa atay mo, yan, i-breakdown ng glucagon yan. Yun ang trabaho ng glucagon. To break down the glycogen para maging glycolysis through complex enzyme. Yung glycogen mo magiging fructose at saka glucose. Dadalhin niya sa blood mo yung glucose mo. Yun ang trabaho niya. Ano naman ang insulin mo doon sa cells mo. Through oxidative phosphorylation. Pangalawa, yung triglycerides mo, yung mga taba mo niyan, i-breakdown uli ng glucagon. Yung mga fats mo maging fatty acid, ilalagay niya sa blood mo. Tapos itatransport naman sa cells mo yung lipid or fatty acid or lipid fats. Isa lang din naman yun Lipid, fats, pares yan. Yung lipid mo, dadali niya doon sa cells mo para maging ma-release yung energy mo, yung insulin mo. Insulin is energy yan. I-release niya noon. Magiging madideposit yung energy mo sa mitochondria. Malakas ka. Yung cells mo, mas lakas ang muscle mo, lalaki. Kasi marami kang energy na restore muscle. Yun ang maganda, yung energy mo store sa muscle. Hindi yung taba na energy ang kailangan. Yun ang trabaho nila. I-release ng energy yung isa, i-store ng energy. I-breakdown niya yung store energy, naka-store i-breakdown niya ng glucagon. I-release niya. Then, pagdating niya doon sa blood mo, itatransport naman niya yung from large molecule to small molecule. Small molecule ng insulin to large molecule papunta muscle. Ganun ang trabaho nila. Ngayon, paano ka nakakaroon ng insulin resistance? Kasi, ang insulin ang trabaho niya is anabolic yon. Catabolic yung kwan. Paano nakakaroon ka ng insulin resistance? Ito. Pag ikaw ay ang kinakain mo, mga non-essential fats, non-essential carbohydrates, mataas ang calorie, wala kang trabaho, stagnant ka, nasa bahay ka lang, higa, tulog lang. Uminom ka ng sugar, hindi na dadaan sa digestive process mo kasi hindi ka kumakain ng gulay. Kinakain mo na ng soft drinks, mga cake, mga juices, ano mangyari diyan? Diretso sa dugo mo yan. Hindi gagana yung glucagon mo. Pag diretso sa dugo yan, yung glucose mo,
tataas yung high glycemic index mo. Pag mataas ang glycemic index mo, ano mangyayari yan? Kaka-diabetes ka, magkakaroon ka ng glycation, magpapositive ka sa HbA1c, magkakaroon ka ng culture media ang iyong dugo. Di ba? Yun ang epekto ng mataas yung sugar na diretso na kinakain. Maging culture media, yun. Tapos yung high calorie intake mo, di ba? Calorie intake, mataas. Yung fats mo, yung non-essential is mga trans fat, saturated fats. Hindi ka kumakain ng mga monosaturated kasi ang monosaturated katagpo sa gulay yan eh. Ang glucose mo matatagpuan sa gulay din eh. Kasi ang pagkain talaga na essential ay galing sa gulay, prutas, mga bigas, mais, nandiyan lahat yan. Wala kang problema sa sugar, nandiyan yan kasi dadaan sa digestive process. Maraming converting enzyme na ang gagaling sa saliva mo, sa tiyan mo, sa liver mo. Lahat yan, maraming enzyme tayo kasi ang gulay at prutas, nandyan yung vitamins and minerals. Ang vitamins at minerals ay maraming nag-aak-asa coenzyme, enzyme or converting enzyme. Nandyan lahat yan. Ginawa ng Diyos yan na pasadya na talagang nandyan ang natural. Lahat ng asukal na non-essential ay gawa ng tao yan. Gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos yun. Yung sugar na yun, kaya diretso sa dugo mo, hindi dadaan sa digestive process, kaya tataas yung high glycemic index mo. Makakaroon ka ng insulin resistance. Di ba? Yun ang mga epekto ng insulin resistance. Kaya, ang mangyayari, yung glucose mo mataas na, di ba? Positive ka na sa high glycemic index, positive ka na sa HbA1c. Didikit na ngayon yung sugar mo sa protina, gaya ng hemoglobin. Pag dumikit na yung sugar mo sa hemoglobin, ano bang trabaho ng hemoglobin? To carry oxygen, to deliver niya yung nutrients sa vital organ mo. Di ba? Para maganda yung mga distribution sa mata mo, kung kailangan ng vitamin o ano, kung kailangan ng mga minerals, nandyan. Ang mangyari ngayon, mayroon ka na nakadikit sa hemoglobin. Pagdating mo sa mata mo yung hemoglobin, yung dugo, puputok yung mga retina artery mo. Kasi may sugar siya, inflammatory siya. Pag nandun sa dulo-dulo yan, puputok na yan. Makakaroon ka ng retinopathy. Pagka nagkaroon ka ng retinopathy, mabubulag ka na. Pangalawa, pag dumikit sa collagen mo at sa elastin mo, ang tendency mo dyan, ang balat mo makukulubot, mamumula yan, masakit, minsan mamanhid. Mga mamamaltos siya ngayon. Pag mainit, dikit na, kulubot siya, mainit, mamamaltos siya. Pag namaltos siya, magsisit na yan, magsusuga na yan. Yan, karamihan sa pasyente na nakita ko na mamaltos, yung pumuputok na lang. Yun na, umpisa na yun. Pag hindi na-control yung blood sugar mo, paputulan. Iba kasi mahal nila yung sugat nila, ayaw nilang palinis. Kaya kailangan lilinisin o paputol, ayaw. Kaya doon sila namamatay. Kasi ang dugo mo, nakadikit sugar, culture media yan. Kag nag-sit in yung infection, nandyan ay streptococcal or staphylococcal infection yan. Ang streptococcal group A, yun, din, mabubulok, yung flesh-eating bacteria. Kaya mapuputulan ka talaga. Kahit mag-inom ka ng antibiotic kasi culture media siya, exponential increase, hindi lang multiplication exponential. Kaya wala kang magagawa talaga kung hindi mo makontrol ang blood sugar. Putol pa yan. Kung makakasepsis ka pa, pwede ka pang mamatay. Yon ang epekto ng komplikasyon ng insulin resistance. Diabetes, putol ang paa, kukulabot pa yung balat mo, tatanda ka, mamamaga, mabubulag ka. Pangatlo, yung fats mo, kasi hindi na ma-transport doon sa cells mo, kasi insulin resistance na, hindi na ma-oxidize yung lipid mo. Ang mangyayari, magkakaroon ka ng hyperlipidemia. Yung protein mo kasi, yung insulin mo, at saka yung hydrocarbon mo or lipid, magkasama yan. Yung tinatawag nilang hydrocarbon, at saka yung ATPs or lipoprotein, ang tawag niya lipoprotein. Kaya doon sa ugat mo, sa blood mo, mayroon tinatawag na high density lipoprotein at saka low density lipoprotein.
Kasi yung insulin yon, yung lipoprotein, protein yon, short chain of amino acid yon, hydrocarbon yung fats o lipid. Pagka mababa ang density, yun yung mga lipid yun yung nagbabara, hyperlipidemia. Yun ang nagkukos ng plaque or barado sa mga coronary artery mo. Ayun yung kukos ng iyong heart failure, heart problem, heart attack, cerebral stroke, yung cerebral infarction, pwede kang mamatay. Yun ang mga komplikasyon pagka marami kang hyperlipidemia. Kasi mayroon ka ng insulin resistance. Puro taba na. Okay itong high density lipoprotein mo. Good, kaya sinabi nilang good cholesterol yan kasi bumabalik sa atayan, nare-reabsorb, magiging kuwan ulit siya, steroid, glucocorticosteroid, magiging vitamin D or bile salt. Pag hindi rin nakuha yung bile salt, yung magiging bato din sa kuwan mo, cholesterol stone. Pag hindi na utilasyon, papunta doon sa doon sa duodenum mo, yung bile acid, yung para kuwan na naman digest. Yung mga trabaho nila. Kaya yun ang kuwan ng insulin resistance. Hindi ma-oxidize yung lipid, yung very low density lipoprotein. Yun nagbabara. Pag nagbara yan, hindi ka nagkaroon ng what they call this, metal stain. Kahit mag-metal stain ka, alisin lang yung bara niyan. Bibigyan ka ng metal stain kung maganda yung ejection fraction ng puso mo. Pero kung nagkaroon ka na ng myocardial infarction kasi may coronary artery obstruction ka, binabypass yan. Bypass. Dalawa lang naman yan eh. Bypass or metal stain lang. Pag alis ng bara yon. Kahit mayroon kang metal stain, kung mayroon ka pa rin insulin resistance, dadami yan, continuous yan. Makikita mo sa sa tiyan mo, kung malaki ang tiyan mo, malaki ang bilbil mo dito, doon makikita na mayroon kang insulin resistance. Yun ang cause ng cardiac arrest. Yung iba pa na komplikasyon, pag mayroon kang insulin resistance, ang iyong what they call this hormones, other endocrine hormones sa kidney, mayroon tinatawag na adrenocorticotropic hormone, tataas yan. Ang adrenocorticotropic, yung adrenal mo, magre-release ng adrenaline or epinephrine. Yun na, magkakaroon ka ng tataas yung heartbeat mo, tataas yung pressure mo, vasoconstriction mo, peripheral resistance mo. Yun ang tataas ang blood pressure mo. Kaya isa rin ang cause ng insulin resistance, makakaroon ka ng high blood pressure. Pangalawa, yung cortisol mo tataas. Ang cortisol is stress hormone. Yung nagkukontrol ng stress. Kung ikaw ay maparaisip, marami ka iniisip, stress, mga bagay na material na bagay, pera, material, kung ano-ano mga iniisip mo, para sa iyo lang, hindi para sa tao, walang mangyayari sa iyo. Tataas yung tataas yung cortisol mo. Para mataas ang cortisol mo, ma-stimulate yung satiety center mo. Kakain ka ng kakain. Marami ka ng non-essential na kinain, kakain ka pa sa labas, mataas ang calorie. Ang mangyayari dyan, lalaki yung mukha mo, mabibilog, parang moon face, sabi doon. Taba ka. Tapos yung katawan mo, muscle mo, wala. Maliit ang malaki ang tiyan mo. Malaki dito, maliit ang paa mo. Yun ang tinatawag na Cushing syndrome. Yun, madidibal ang Cushing syndrome. Pag mataas yung cortisol mo. Dahil sa sa adrenal cortex mo, doon sa pag mataas na yung cortisol mo, cortisol is glucocorticosteroid yan. Tataas din yung aldosterone mo. Aldosterone is mineralocorticoids o corticosteroid. Steroid din. Tataas ito yung mga catabolic hormone. Ano ba ang kwan ng aldosterone? Ang aldosterone, ang trabaho niyan is to regulate the fluid and electrolyte. Mimintin niya yun. Kaya mayroong tinatawag na ang trabaho niya yung angiotensin converting enzyme, re-reabsorb niya yung sodium para hindi ka matuyuan. Ngayon, pag mataas yung aldosterone mo, tataas yung sodium reabsorption mo. Ang sodium is osmotic yan. Magbabay ng water. Pag nagbay ng water, tataas yung volume ng blood mo, yung tataas yung volume. Ano mayari? Tataas ang blood pressure mo. Pag tumaas ang blood pressure mo, ay tumaas yung volume ng dugo mo, tataas yung antidiuretic hormone mo. I-release naman ng
posterior pituitary hormones, release ng antidiuretic hormone. Pag nag-release yun, dahil mataas yung sodium retention mo, hindi ka na iihi. Mainhibi na yung ihi mo. Hindi na makakalabas yung waste product mo. Yeah? Tapos yung atrial natriuretic hormone mo, peptide, regulate niya rin yung water at saka yung muscle para hindi kumapal. Para hindi ka tumaas ang blood pressure, para hindi kakapal. Pag hindi tumaas ang blood pressure mo, hindi kakapal. Pag tumaas ang blood pressure mo kasi, yun ang kwan ng peptide hormone ng natriuretic. I-regulate niya yung water doon sa heart mo para hindi magpamasyado yung puso mo, hindi mahirapan. Ngayon, pag tumaas yun, di kakapal yung pressure mo, kakapal yung left ventricle mo. Pag in the long run, makakaroon ka ng heart failure. Yun ang problema doon sa tataas ng aldosterone mo. Pag sira na yung kidney mo, makakaroon ka ng yung mga nephron mo, sira na yung distal third, proximal third, sira na yun. Pati yung loop of Henle mo, ang potassium mo lalabas na rin. Pag lumabas na rin ang potassium mo, dahil matataas na lahat ito, aldosterone mo, anong nangyayari? Magkakaroon ka ng muscle weakness, pati yung heart mo, hihina yung pump. Pwedeng bumaba sa 50% ng ejection fraction mo. Ejection fraction mo pwedeng bumaba. Magkakaroon ka ng heart failure. Nagkaroon ka ng heart failure, marami kang tubig sa katawan. Nagkakaroon ka ng kidney failure, multiple organ failure na yon. Pati yung yung erythropoietin hormone mo, hindi na marirelease ng kidney mo yon. Nandun yung hormone din na erythropoietin. Pag hindi mo na-release yung erythropoietin, wala ka ng erythropoietin, ano mangyayari sa'yo? Bone marrow na lang. Mag-anemic ka. Anemia. Bumaba pa yung aldosterone mo, nagkakaroon ka ng, hindi natatay si Pedro, magkakaroon ng erectile dysfunction. Yun mangyayari doon. Pati yung progesterone mo, estrogen mo, bababa yan. Kaya pwede ka magkaroon ng endometrial cancer o breast cancer. Yan lahat ng komplikasyon ng insulin resistance. Alam nyo na ang gagawin nyo. Thank you po. Salamat.